Kay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil o gipatumar sa Yaki Herbal Capsule. Nagubag ang liog niya kay daw ginbayuok kani. Gibanyo sa iya ang Yaki Oil tapos gipainom naman sa Yaki Capsule. Naayon na kuya. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Mga bagong kaalaman ba ang hanap mo? Halina at makinig sa Halal, Compliant Goat Production and Management School on the Air. Hatid sa inyo ng Department of Science and Technology o DOST sa pakikipagtulungan ng Sultan Kudarat State University at ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Isang 30 minutong talakayan tungkol sa pag-aalaga ng halal na kambing na bunga ng masusing pananaliksik at pasok sa Philippine Halal Standards. Alamin ang mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman kahit nasa bahay. Halal, Compliant, Goat Production and Management School on the Air. Makinig at matuto. Abangan sa DXOM Radyo Bida Coronadal 9-6-3 tuwing Sabado alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga at sa DXMS Radyo Bida Cotabato City 882 tuwing alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga sa araw ng Biyernes. Tara na, tawagin na ang iyong mga kaibigan at sabay-sabay tayong matuto. Makinig, makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro. Isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analisis sa sitwasyon sa Mindanao, pagsusulong ng Mindanao Peace Process, pagbibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto Bangsamoro. Katuwang ang Notre Dame University. Hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alerto Bangsamoro. Mapapakinggan araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DXMS Radyo Bida Cotabato City 882. Alerto Bangsamoro. Radyo 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Oras mga tagapakinig, 11:16 ng umaga. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang araw po ng Huwebes, ika-4 ng Nobyembre, pang 29 ng Rabiul Awal sa lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radyo Bida 882 kHz at sa mga nanonood sa live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung makilala niyo po ang aking boses, ako po ang inyong kabalay na si Juwayriya bin Emran Muhammad. Mabilis lang po ako dito sa introduction ng ating programa. Susunod po, madali
tanghalian ang ating kadalasan na host na si Ate Salembay Abdullah. Pero sa ngayon, ito na po ang pang-38. Wait, no. Pang-apat na po. Okay, marunong ako magtagalog. Pang-apat na po na episodyo ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Satellite Office. Ang bisita po natin ngayong araw ay walang iba kundi ang ating chief ng newly created Planning and Design Division. Tama ba, Ate Zo? Yes, tama. At siya po ay naging bisita na po natin dati, pero ngayon may bago na po siyang titulo, si Sir Zainuddin A. Buwisan. Magsalam po siya sa atin mamaya-maya. I think hinihingal lang sila konti, pahingayin lang natin. Pero before that, huwag na natin pahintayin ang ating isa sa mga top fans natin. Gustong-gusto niya na marinig ang boses ninyo. Ate, so magpakilala naman kayo sa ating mga tagapakinig. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baka gusto mong i-on ang aking microphone, kabalay na rin. It's mic 3. Oh, yeah, I'm on the mic 3. Oh, maybe, baka hindi malakas ang headphones natin. Assalamualaikum There we go. Wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat, umaga ng Huwebes. At tayo po ay full force ngayong umaga para sa ating programang MHS Delivers. Ayan, magsama-sama po tayo muli. At tayo ay may isang oras para tayo ay mag-usap-usap, no? Para sa ating programa ngayon. Mamaya po, papababatiin natin ang ating bisita. Yeah, ako ay magbabalik sa aking upuan matapos, no? Before dun. So, I guess, baka na-miss na ng ating mga tagapakinig ang actual host ng programa nito. Kaya mas sit back, babalik po kami matapos nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Indeed, MHS Delivers. Ako ba ay naririnig ngayon? Okay, so isuot na natin ang ating headphone. Ayan, maraming salamat sa ating kabalay kanina, si Juwayria bin Emran Muhammad, sa paghalili ho sa inyong lingkod bilang host ho ng ating programang MHS Delivers. Ang programa ho mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narinig niyo ho ang ating unang paalala regarding our resettlement projects na ipatatayo ho, i-establish ng ating ministry sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang bayan dito ho sa rehiyon ng Bangsamoro. Okay, so yan ho ay nag-uumpisa na dahil ang ilan ho sa mga requirements para ho sa ating resettlement projects ay nakakomply na ho, unti-unti nakakompleto na ng opisina. Diba? Kabalay na Zoo at kabalay na Ree. Yes, yan. Maraming salamat. And we are here again as our kabalay na Ree has said a while ago. Ito na ho ang ating 40th
episode ng ating programang MHS Delivers. MashaAllah, alhamdulillah. Umabot na ho tayo sa ating pang-apat na pong episodyo. Yes. And we welcome you back, Ma'am Sally. Thank you so much, Kabalay na Zoo. Okay, tayo ho ay medyo, kanina lang, hinihingal kanina, pero ngayon nakapagpahinga na. Maraming salamat sa ating mga aktibong kabalay rito na lagi hong nakaantabay, laging nandyan. Kapag kailangan, kahit hindi kailangan, nakaantabay pa rin, no? Okay. At ngayon hong araw na ito, November 4, 2021, 29th day of Rabiul Awwal, 1443 in our Hijri calendar. Hitik na hitik pa rin ho ang ating programa. Isang oras ho na programa para ho sa ating mga kababayang Bangsamoro. And of course, lahat ho ng nakikinig at nakasubaybay sa ating programang MHS Delivers. Mamaya-maya, hindi, ngayon na po. Dahil ito ho ang ating guest ngayon, guest speaker, ay atin ho ang palagi ho natin ina-ambush, no? Kahit gaano ka-busy ito, talaga hong pinagbibigyan pag tayo ang nagre-request. At kahit na-ambush natin, Ma'am Sally, nagtatrabaho pa rin ngayon dito sa loob ng station. That's right. Tinan mo nga naman, no? Hindi mawala-wala ang kanyang higante. Para sa mga nanonood ng ating live stream, makikita nyo po sa, hindi nyo po nakikita, pero nasa right ni Ate Zo, natambakan na siya ng paperwork. Dinala niya. Hindi na yata puti na yung kanyang nandyan lang ho siya. Okay. Amin na ho ipakikilala sa inyo ang aming guest speaker ngayong umaga ng Huwebes. Actually, ang oras natin ngayon ay nasa 11:25 na ho ng umaga. Ayan, meron pa ganyan. Ang ating guest speaker ngayon para pag-usapan ho ang TDIF na proyekto sa MHSD at na papasadahan din natin ang proyektong SDF. Sa ating episode ngayon, ibinibigay ko namin sa inyo ang ating guest speaker ngayon, ang Chief ng Planning and Design Division ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARM. Walang iba kung hindi si Engineer Zainuddin Buisan, also known as Mr. Loyal. Ay, wait lang. Okay? Assalamualaikum, Sir Zai. Magandang umaga sa iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat din and sa mga nakikinig sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po ako again for the second time. And it's nice to be back here. Although medyo short notice, pero still willing pa rin tayo dahil ang trabaho natin ay nandyan na. So anytime, anywhere, basta available, pwede tayo magpa-interview with Ma'am Sally. Yes. Maraming salamat sa sasabi ng yes, ng oo sa amin, kahit na kahapon lang kita sinabihan. No? Kahapon ng gabi, actually, gabi. Ayan ho, talagang nagsabi. Malapit na bang AM yan? Okay, at kaninang AM nga, Kabalay na nagsabi na siya ng yes. Ayan, binigay sa atin ang kanyang malutong na yes. Maraming salamat. Para ho, maibigay natin, maibahagi natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, kung ano na ang latest sa ating TDIF and SDF projects sa ating ministry na MHSD. At bago yan, pasadahan muna natin ang ating mga balitang inihanda para sa inyo ngayong 40th episode ng ating programang MHS Delivers. Para sa ating headlines, MHSD nakilahok sa group webinar. MHSD at CRS naghahanda para sa susunod na antas ng mga capacity development activities. MHSD runner-up sa infographic poster making contest ng PSA. At ang huli sa ating headlines, karagdagang mga pabahay maitatayo matapos lumagda muli ng kontrata ang MHSD kasama ang nanalong bidders. At pa sa detalye ng balitang MHSD na kilahok sa group webinar, narito si Kabalay na
Nakibahagi ang mga piling empleyado mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Records Manager Officer RMO Nasima A. Alyasa dumalo sa Government Records Officers Association of the Philippines Incorporated, ang GROP, webinar na may temang Establishment of Records Management Program in Government Office sa pamamagitan ng Zoom Meet noong ika-27 ng Oktubre hanggang ika-27 ng Oktubre ngayong taon. Layunin ng webinar palakasin ang kapasidad ng mga empleyado na may nauugnay ang trabaho sa pamamahala ng mga talaan. Gayon din upang mabigyan ang mga tauhan ng gobyerno ng kaalaman at kasanayan na kailangan sa pagpapatupad ng mga kinakailangang pamantayan sa wastong pagkilala at pagpapanatili ng mga permanenteng talaan. Bilang empleyado ng BARM, ayon kay Ms. Estrella M. Domingo, ang resource person para sa 3 araw na webinars, na kailangan magkaroon ang bawat isa ng antas na responsibilidad para sa mga pampublikong record na kanilang nilikha at ginagamit. Ang records management daw ay isang pagsisikap ng pangkat. Ayon na pahayag naman ni RMO Alyasa na lubhang kawili-wili at kapaki-pakinabang ang pagsasanay at webinar. Ipinahiwatig din ng mga kalahok mula sa iba't ibang mga organisasyon kung gaano ito nakatutulong habang ang tagapagsalita ay naglalahad ng material ng may kadalubhasang at katapatan. Nag-umpisa ang webinar sa panimula sa records management na sinundan ng records management program. Natutunan ng mga kalahok sa pamamagitan ng mga session ang mga mahalagang bahagi ng RMP. Ako po si Joyria Bint Emran Mohamad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay Nari, para sa detalye ng ating unang balita. Samantala, para naman sa detalye ng balitang MHSD at CRS naghahanda para sa sunod na antas ng mga capacity development activities, narito si Kabalay Nazu. Bilang bahagi ng pagtutulungan ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD ng BARM at ng Catholic Relief Services, isa pang aktibidad sa pagpapaunlad ng kapasidad o capacity development ang pinaplano ng technical team ng ministeryo. Upang matiyak ang wastong koordinasyon para sa capacity building, lumahok ang mga miyembro ng bawat pangkat sa pulong na isinagawa noong ikalawa ng Nobyembre, taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Microsoft Teams. Ang MHSD team ay pinangunahan ni Director General Esmael W. Ibrahim, kasama niya sina Director for Operation Management Support Nomaira M. Madid, Director for Technical and Regulatory Services Abdul Hamid C. Alawi Jr., ELOD Chief Janisa M. Makapantar, Legal Officer for Attorney Nasiha S. Mamarungkas, Planning and Design Chief Engineer Zainuddin A. Buisan, Housing and Human Settlements Chief Engineer Yasser M. Rapan, Monitoring and Evaluation Chief Abdul Halim A. Abdullah, ICS Head Salimbay A. Abdullah at iba pang mga miyembro ng MHSD Secretariat. Samantala, ang CRS naman ay kinatawanan ni na Shelter and Settlements Technical Advisor Engineer Arnold Gasta, Technical Advisor for Shelter and Settlements Engineer Ariel Sadural at Homes and Communities Information and Influence Officer by Maruds Ibrahim. Unang isinakatuparan sa pagpupulong ang muling pagbisita sa binagong implementation plan ukol sa partnership sa pagitan ng MHSD at CRS na inilahad ni Engineer Buisan. Pagkatapos ay tinalakay ng pangkat ang training agenda and design para sa target ng mga aktibidad sa pagpapaunlad ng teknikal na kapasidad ng ministeryo. Itinanghal naman ng CRS ang agenda at disenyo ng training. Sasaklawin ng pagsasanay ang 3 paksa tulad ng pagbuo ng mga guhit ng disenyo para sa abot-kayang pabahay, pagsubaybay sa konstruksyon at mga tool na pangangasiwa, pagpapatakbo at pagpapanatili at pagsasara ng proyekto o project closeout. Ang isa pang aktibidad ay nasa pipeline ay ang Asia Shelter Forum or ASF na isang regional forum na pinasimulan ng mga shelter practitioner noong 2015 sa Bangkok, Thailand. Nilalayo ng ASF na i-localize ang UK Shelter Forum, mga pandaigdigang taon ng pulong ng shelter at iba pang mga internasyonal na itinatag ng mga forum ukol sa shelter. Bilang isa sa mga tagapangasiwa, tinukoy ng CRS ang MHSD na isa sa mga delegado na kakatawan sa Bangsamoro sa susunod na ASF na itataguyod ng gobyerno ng Nepal. Ang iba pang paghahanda para sa mga aktibidad sa pagsasanay at ASF ay tatalakayin muli sa susunod na pagpupulong kasama ang CRS.
Sa pagtatapos ng pulong, ibinigay ni Director General Ibrahim ang kanyang pangwakas na mensahe. Ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa CRS para sa tulong at suporta sa ministeryo mula nang malagdaan ang Memorandum of Understanding. Ani DJ Ibrahim, sa ngalan ng ministro at buong pamilya ng MHSD, aktibong itutuloy namin ang aming mga planong aktibidad para sa ikabubuti ng Bangsamoro. Bago natapos ang pulong, isang pangwakas na dua o panalangin ang pinangunahan ni Chief Engineer Rapon. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ito po si Zohaira Ibrahim, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Zoo para sa detalye ng ating ikalawang balita. Samantala, MHSD, runner-up sa infographic poster making contest ng PSA. Ang detalye ng good news na ito ay magmumula sa ating kabalay na si Ree. Kabalay na Ree? Sa pamamagitan ni Jehana M. Abdul Karim, Program Development Officer, na panalunan ng Ministry of Human Settlements and Development ang pangalawang rangko sa Infographic Poster Making Contest sa 32nd National Statistics Month ng Philippine Statistics Authority, BARM, na isinakatuparan sa pamamagitan ng Zoom noong ika-29 ng Oktubre 2021. Nakaangkala ang pagdiriwang ng NSM ngayong taon sa temang NSM at 32, Revving Up for Economic and Social Recovery through Evidence-Based Policies. Wika ni Attorney Nasiha S. Mamarungkas, Regional Statistics Committee Representative ng MHSD, na nakakamangha ang PSA BARM, ang mga ministry at iba pang mga tanggapan na nakapag-obserba at aktibong lumahok sa isang buwang pagdiriwang ng ika-32nd National Statistics Month sa kabila ng pandemya. Sa parte ng MHSD, aniya, inshallah, muling ikokomit ang aktibong pakikilahok ng ministeryo sa susunod na taon ng National Statistics Month. Formal na nagsimula ang programa sa pambungad na mensahe mula kay Engineer Nasir S. Usman, PSA BARM Regional Director, at nagtapos sa pangwakas na mensahe mula kay Mahmur H. Sarali, Master in Science, National Statistics Operations and Coordination Division, Chief ng Regional Statistics Service Office ng BARM, kung saan pinuri niya ang MHSD Cashier 3 na sina Siba Pangka na naging kinatawan ng BARM sa PSA National Quiz B noong ika-26 ng Oktubre 2021. Nagsagawa rin ng raffle ang seremonya kung saan 3 sa 15 raffle winners ay mula sa MHSD. Nagkaroon din ng paggawad ng mga premyo at sertipiko para sa mga kompetisyon na ginanap sa buong buwan ng Oktubre, kasama ang infographic poster making contest at iba pang kompetisyon na naganap katulad ng stat exhibit at e-sports competitions. Nakasali ang mga kalahok sa raffle batay sa isinumiteng attendance sheet kung saan inihayag ang kanilang mga premyo sa pagtatapos ng programa. Kasama sa iba pang mga highlight ng programa, ang pangunahing mensahe mula kay Cherry R. Mapa, Bank Officer 5 ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na naglahad ng mga indicators tungo sa economic recovery, na sinundan ni RSCOM Chairman Engineer Muhajirin T. Ali, na sa kanyang mensahe ng suporta ay nagbahagi ng mga programa at plano ng BARM para sa pagbangon ng ekonomiya. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joyria Bintamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ree para sa detalye ng good news na yan. Congratulations sa ating kabalay na si G sa pagkapanalo sa infographic poster making contest ng PSA. Samantala, para ho sa ating huling balita ngayong 40th episode ng ating programang MHS Delivers, karagdagang bahay may tatayo matapos lumagda muli ng kontrata ang MHSD kasama ang nanalong bidders. Dagdag na 100 housing units ang nakatagda na namang ipatayo sa lalawigan naman ng North Cotabato para sa resettlement matapos lumagda ng kontrata ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARM sa pamamagitan ni Minister Hamid Aminuddin Bara, kasama ang 3 winning bidders sa ilalim ng Special Development Fund o SDF at GAAB 2021 kahapon, Nobyembre 3, taong 2021 na ginanap sa MHSD Operations Center, Cotabato City. Sinalihan ng ministry ang mga kontrata na nagkakahalaga ng 58,772,201 pesos kasama ang Lions Convergence Construction and Development na nakabase sa Butuan City, BAMEC Developers General Contractor and Engineering sa Cotabato City, at Lands Construction and General Engineering na ang opisina ay nasa Iligan City.
50 sa mga housing units ay ipatatayo sa Barangay Buricain, Pigkawayan at ang 50 naman ay sa Barangay Simsiman ng parehong bayan sa North Cotabato para sa Project 1 at 2 ng SDF. Ang pangatlong proyekto ay ang construction of 976.17 meter perimeter fence at the BARM Housing Project Phase 4 sa Datuudin, Sinsuat, Maguindanao na napondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2021. Buong pusong tinanggap ni Minister Bara ang mga contractor at iba pang kalahok sa aktibidad. Kanyang binanggit ang kahalagahan ng written agreement base sa pinakamahabang bersikulo 282 ng Suratul Baqarah sa Quran. Kabilang sa kanyang mensahe, base sa isa pang verse sa Quran, ay ang pagiging mainam ng pagpili ng malakas at mapagkakatiwalaang trabahador. Dapat nating tuparin at kumpletuhin ang ating mga obligasyon sa pinaka-epektibong paraan sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating saksi. Wika pa ni Minister Bara. Nangako naman ang mga proprietors na sina Engineer Bernolo Manipil, Engineer Noel Barabar at Aslani Alog na isa sa katuparan at kukumpletuhin ang mga proyekto ng naaayon sa specifications at schedule na nakalatag sa mga kontrata. Natapos ang aktibidad sa pangwakas na mensahe ni Director General Ismail Ibrahim kung saan sinabi niya na ang totoong kagandahan ng kontrata ay matatanto kapag natapos na ng mga contractor ang mga proyekto. Nakibahagi at nagsilbiring mga saksi ang Bids and Awards Committee ng MHSD sa pangunguna ni Chairman Nomayri Madid. Kasama sina Technical Working Group Head Engineer Zainuddin Buisan at Back Secretariat Head Abdul Hamid Alawi Jr. Para sa mapayapang pamamahay at paunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nagulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong November 4, 2021, 29th of Rabiul Awwal 1443 sa ating Hijri calendar, sa ating 40th episode. Sana ho ay marami kayong nakuha ang impormasyon mula sa aming mga balita at dahil ho dyan, magbabalik ang aming pangkat pagkaraan lamang ho ng ilan sa ating mga mahalagang paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Datuudin, Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Simba, Datuudin, Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa Pag-ibig Fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ng membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa Pag-ibig Fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosario Heights A, Cotabato City. MHS delivers.
Yes, indeed, MHS delivers. At yan ho, ang ilan sa ating mga paalala para ho sa inyong lahat. Kung sa kayo po ay mayroong interest o nagbabalak ho mag-apply sa ating mga housing units under our loan housing projects, kaakibat ang Pag-ibig Fund. Yan ho ang siyam na requirements na kailangan nyo i-comply. Isumite sa ating opisina. Kung kayo po ay nagtatanong kung nasaan ang opisina ng MHSD, yan ho ay sa unahan ng St. Benedict College. Diyan ho sa may village. Bishop Monjo Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. Tapat ho yan ng Marines. Kung yun pong hinahanap at gusto nang bisitahin, subalit kailangan ho nga mag-observe tayo ng minimum health protocols sa pagbisita ho sa ating opisina dyan sa may village. Ayan, yan ho ang pinaka-common na tawag sa lugar na yan. Okay, so inaabangan ho namin kayo kapag meron ho kayong mga katanungan. Kung ayaw na hong bumisita sa ating opisina, pwede kayong mag-chat sa ating Facebook account, MHSD BARM. Maaari kayong mag-chat sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa mhsd@bangsamoro.gov.ph. Lahat ho yan, pwede. Pwede rin kayo mag-text kay Ria sa ating number, text line na kanyang ibibigay mamaya-maya po yan. At dahil dyan, thank you so much sa ating 20 million viewers kanina. At nabasa mo na ba, Kabalay na Ria, ang ating mga commenters ang nag-comment dito? Of course, nabasa na ba ni Kabalay na Zoo kanina? Itong ating... Oo. Umpisahan mo kung sino yung nag-comment bago tayo dumako sa ating IPH without O. Ayan, syempre ang nangunguna sa mga nag-comment, of course, ang aking top fan. Nag-add siya kanina, hindi na daw siya top fan, sabi niya. Sorry. Hindi na daw siya top fan, Ma'am Sally. Pero milestone follower daw siya, sabi. Oh! But he will always be my top fan. Yeah. Of course, sabi na, Assalamualaikum mga Manisan watching from Riyadh. Ayan. Waalaikumsalam. Pero nasama kami sa Manisan, no? Nasama of course, mga. Mga Manisan. Plural yung sabi niya. Plural yun? Sir Zai, congrats. Nakasali po kayo. Punta si Zai, Manisan na rin. At meron dito, watching from New Zealand with heart, si Engineer Yasser Rapun. Tapos na kaya ng biyahe nino? Saan kayong heart na yun? Nagtatawag ako. Tuwing mahilig ako mag-love dito sa comment section natin, kahit ano man ang i-comment ninyo dyan. Pero tuwing mag-love ako, biglang natatanggal yung love ko. Sinong Oo nga, sino natanggal ang love na yan, no? Kabalay na Ri? May love ka na ba? May love ka na ba? Kahit wala naman sa totoong buhay, at least dito sa chat meron. Tama yan, no? Basta lang may heart tayo. Nagbibigay ng shape kahapon na humihingi si Kabalay na Ri nung isang araw. So, unang binigay sa kanya na shape. Anong shape sa ano? Hugis, no? Hugis sa Tagalog. Heart ang ibinigay. Katulad ito, ang daming heart reactions sa ating live ngayon. At sinabi nga ni Norhaini Saliao, Assalamualaikum, watching from Raja Boyan, Maguindanao. Tingin ko ito yung ating regular na ano. Yung slam dunker natin na regular na winner kasi ang bilis nila mag-text. Tama, Kabalay na Ri. At ito ang ating tinatawag naming DQer. Yeah. Ay, wait, Kabalay na Zai. And of course, Kabalay na Zoo, the DQer ng ating Bids and Awards Committee. Dairy Queen ba yan? Hindi ko na sabihin kung ano yung DQer. Oo, Dairy Queen na. Ipagod lang natin sa Dairy Queen. Yeah. From Malacanang Palace, commended MHSD, good work, regards to all. Hi. Yes, thank you so much, Sir Ben. How do you read this? Moriataw? Moriataw Kalalagan, also known as Abdul Rashid bin Abdul Rashid. Ayan. Hindi masyado malapit sa totoong pangalan niya, no? Kaya hirap na hirap ang HR natin eh. Hanapin. And yes, of course. Dahil nanonood ang tatay, syempre manonood din ang anak. Pati ang lola. My dear darling daughter with my mom is watching right now sa aming bahay. Yes. Hello po, Assalamualaikum anak. Assalamualaikum Kia. Ayan, para humahon natin sa ganito mga ginagawa yung ating mga baby. Yes, opo. No? Pag nakikita niya ako, magsabi na siya, Mama. Mashallah. Nagsasalita na siya? Yes, she can call you Mama now. Oh dear, I don't want to be called that yet. Okay, and we also have here, kilala ko ito, by Salma Mison Uto. Salama Uto ito ho ay kapatid ng aking kabiyak. Ayan, daming supporters. Kakasali, maraming salamat. Salamat, Piyama Udto. Kung saan ka man naroon ngayon, sana ay masaya ka at nasa mabuting kalagayan. Yes. At sabi naman ng ating napaka-aktibong HHRO sa ating opisina. Top 10 plus 1.
Ano kaya yung plus 1, no? Ano nga yan? May mga bago ngayon ng Facebook. Oo. May plus 1. Ang daming plus. May milestone follower, may top fan plus 1. Yes. Salam! Watching from OPSEN. Kung hindi po tinatanong kung ano ang OPSEN, yan ho ay? Operation Center. That's right. MHSD. Maglalapit lang ho ang opisina namin. Kung hanap nyo po ang Operation Center, nasa harapan ng Marines. Kung hanap ninyo ang admin office namin, nasa harapan ng Ground Zero. Alam niyo yun? Nasa taas ng Ground Zero. Nasa taas ng Ground Zero. Okay. Yes, that's right. Okay. Ang irony. Okay, para ho hindi kayo maligaw kapag tinuntun nyo ang aming opisina. Yan ho ay responsibilidad namin na kayo ho ay papuntahin sa aming opisina ng tama ho ang inyong daan. Okay, ngayon pakinggan na ho natin. Without further ado, marami na ho yung ating nasabi kanina. Ang ating segmentong IPH without O. Oh, sige, akala mo na. Kanyang IPH na-miss without na, ha? nandito sa kabilang PC. No, it's fine, it's fine. Okay. So, sa ating IPH ngayong araw, sa ating impormasyong pambayat, hanap buhay ngayong araw, paalala lang po, nasa dulo ng bawat programa, meron din po tayong segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso. Load text lang ang inyong sagot sa numerong 0955-799-4778. Nako, hindi biro yung 100 pesos. Oh, 1 month na yan. Ay, 1 month na ba? 1 month isn't half month. I think pwede na yun sa 1 month sa mga touch mobile. Kapag text lang or Touch something. mobile. Okay, so very Kasi ginagamit siya sa pag-aaral ng ibang winners natin eh. So, may nakakonect yun sa data. So, bago mag-umpisa ang ating kabalay rito, no, para sa kanyang IPH without O, Amir bin Mastur, Gim Bagampong Kudarat. Salam, paki-shoutout naman kami rito sa Qatar. Amir. Oh, shoutout. At si Abu Yasin Bagwam, pa-shoutout mga ma'am. Oh, sir. With a smile. Oh, with a smile, no? So, ang ating IPH, dahil pinag-uusapan natin mamaya ang TDIF projects ng MHSD. Ano nga ba ang TDIF? Well, merong iba't ibang klaseng funds ang government. Pwede siyang general, special revenue, debt service, capital projects, permanent fund. Okay, permanent fund, alam ko yun. Ano yung debt? DEBT. Okay. Yeah, debt. DEBT, utang. Natakot ako. Oo nga eh. Nakakaundas pa naman ngayon. Ay, di. So, ang TDIF ay ang Transitional Development Impact Fund ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao under kay Interim Chief Minister Ahod Ibrahim Murad Al-Hajj. So, ang basic concept niya is para bawat, Sir Zai can correct me later if I'm wrong, pero bawat MP may binigyan na budget na pwede nilang gamitin para sa development ng Bangsamoro during this transition. So because the BTA is extended, ibig sabihin theoretically dapat aabot siya for the transition. Pero annual po ang budget na yan. So ang TDIF 2020 ay iba rin sa TDIF 2021 ng paggagamitan. Kaya kapag i-search ninyong TDIF BARM sa internet, marami na pong MPs ang nagsimula na ng kanilang mga projects para sa 2020 TDIF. At bawat MP, bawat parliament member, meron silang kaakibat na ministry kadalasan para ipalaganap ang projects na yun. Ganon din sa MHSD na mamaya ay mas pag-uusapan natin sa MHS Discusses. At yun lang po ang ating IPH ngayong araw. Paalala lang po ang KKK segment natin mamaya. Okay, maraming salamat Kabalay Nari para sa pagbibigay ng ating trivia ngayon. At may kinalaman ho yan sa ating topic ngayon at TDIF. So, nabawasan na ho ang responsibilidad ng ating resource speaker. Maya-maya. Nag-intro na. May introductory statement na si Kabalay Nari para sa ating topic ngayon na TDIF. And then malaman natin, mali pa lang lahat ng sinabi ko. Let's find out. Let's see. After we interview our resource speaker ngayon, mamaya-maya ho yan. And take note, baka ho doon manggaling ang katanungan ng ating kabalay na si Ri para sa ating KKK mamaya. So, kailangan ho na pakinggan ng mabuti at naintindihan yung ating IPH without O ngayon. Ngayon naman, ready na ba ang ating sa bandang kaliwa para sa kanyang forte na pagbibigay ho ng mga tips para ho maiwasan natin itong COVID-19 para hindi na ho tayo kapitan ng virus na ito? Narito si Kabalay na Zoo na nagtuturo na meron silang usapan ni Kabalay na Hamsari sa labas.
Okay, ready na ba? Kabalay na Yes, Zoo? Ma'am Sally, ready po tayo. Okay, ready naman yan. Kahit pa hindi ready pa rin yan. Okay? Kabalay na Zoo, ibigay mo sa amin ang iyong information sa ilalim ng ating COVID defense na segmento ng ating programang MHS Delivers. Ayan. Take it away. Maraming salamat, Ma'am Sally. Yes. For our 40th episode at para sa ating COVID defense na segmento, dahil ngayon ay unang araw natin or unang Thursday natin sa November at ang November ay National Children's Month. Ayan. Akin lang pong bibigyan ng diin na ngayon, nung November 3, ay kahapon ay nagsimula na ang rollout ng vaccination para sa mga bata, para sa mga batang edad 12 to 17 years old. 12 to 17. Yes, Ma'am Sally. Pasok ng aking dalawang Pasok na po inyong dalawa. Ayan, Saan inyong siya? dalawa. Saan daw siya? Sa buong Pilipinas. Oh! Nationwide rollout. Okay. So may nationwide rollout Na tayo ng ating COVID-19 vaccination para sa 12 to 17 years old. At ito po, no, according sa PSA, kanina pinag-usapan ng mga statistics na yan, meron tayong 12.7 million na mga bata na aged 12 to 17 in year 2021. Ilang milyon? So, yun ang target ng ating DOH. Ilang milyon? 12.7 million. Wow, 12.7 children, Yes, okay. children aged 12 to 17 years old. Ayan, so bakit ba at ano ba ang kahalagahan na kailangan mapavaksin din natin Ang ating mga anak na 12 to 17. Una, of course, no? Although sabi sa mga statistics ay hindi ganoon ka taas ang risk ng mga bata, pero they are still at risk. Yes, kakapitan pa rin. Kakapitan pa rin sila. So, may possibility na may infect din sila with the virus. Meron naman na dahil hindi nila halimbawa hindi sila aware na meron sila, pwede pa nilang spread sa ibang mga sa mga kasama nila sa bahay ang virus kung if ever na kumapit man ang virus sa Tama kanila. yan. At yan ang iniiwasan natin. Yun po ang iniiwasan natin. Kaya mas maigi na ipavaksin din natin ang ating mga anak. Actually, ako yung pamangkin ko, Ma'am Sal, 10 years old ay fully vaccinated na. Mashallah. Alhamdulillah. Very good. Yes. Sa Abu Dhabi sila. And sa Abu Dhabi, 3 years old pataas ay pinapavaksin. Pinapavaksin na. Yes. Yan yung maganda. Yes, no? Ma'am Sally. Yes, Pero yes. dito sa atin sa Philippines, ang ino-offer ng Department of Health natin na vaccine for our kids ay Pfizer at Moderna. So, wag pong mag-alala, no? Ang Pfizer mga magulang, at and Moderna. Moderna, lahat yes. For all the kids, no? Correct. So, lagi lang natin tandaan na once na pinavaksin natin ang ating mga bata, ang ating mga anak, meron din niyang kalakip na side effect tulad ng ibang mga vaccines na binibigay noong mga nasa immunization period pa sila. Tama Or yan. tulad din ng mga vaccine na natanggap natin. Tama. Minsan nagkakalagnat. Yes, opo, yan. Tama yan, Ma'am Sally. Normally, meron yan mga lagnat, andyan din yung mga sakit sa ulo, may mga muscle pain, chills, fever, or feeling na nauseated sila. Normal po yan. Ano nga yung nauseated sa Tagalog? Nahihilo. Nahihilo. Or parang naduduhal. Naduduhal. O, tama. Ayun, parang naduduhal. It's like you're throwing up, no? Yes. At sa ating injection site, normal na may pain, may redness, at may swelling. Kasi even tayong matatanda na experience din natin yun when we had our vaccine. So, maaaring mamaga. Yes po, maaaring mamaga, pero normal Tayong po matatanda. yun. Normal po yun. And, of course, may mga doktor tayo on site at kung pinavaksin natin ang ating mga kids, kung ano man ay pwedeng tayong humingi ng recommendation sa doctor if ever maka-experience ang ating mga anak ng mga ganitong mga symptoms. Okay, that's right. Correct. Okay. Yes, and lastly, Ma'am Sally, paalaala lamang din natin sa ating mga kasama at sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, ang lagi nating pinapaalala na bida solusyon against COVID-19, kung saan ang ating bida solusyon ay letter B for bawal walang mask at face shield. Letter I, sanitize ang mga kamay at iwasan ng kulob na lugar. Letter D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang physical na interaksyon sa iba. Letter A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, magpabakuna laban sa COVID-19. At ngayon ay available na ang ating bakuna for our 12 to 17 years old na mga anak. Yes. And last na siguro, Ma'am Sally, good news po ito. Yes, gusto ko ng good news. As of yesterday, ang ating latest cases sa buong Pilipinas ay nasa 1,591 na lang. Napakababa compared to mga unang araw. Noong mga ibang araw,
3,000, 4,000. Ng mga ibang buwan, umabot pa ng 16,000, 18,000, di ba? For one day case lang. But yesterday, alhamdulillah, bumaba na po tayo sa 1,500. Inshallah, tuloy-tuloy po yung pagbaba. Kaya lagi nating tandaan yung Bida Solution plus natin. That's right. As you can see, Zuno, sa mga nakikita kong vehicles, nakalagay doon, rest bakuna, kasangga ng bida. Yes. Diba? Tayo ay kasangga. Kasangga ng bida. Okay? So that will be it para sa ating... Para sa ating COVID defense, maraming salamat po. Pabakunahan na natin ang ating mga anak. Tama yan. Ako ho ay maghahanda na para sa pagsiset ng schedule para sa aking 2 anak na mga binata para ho sa kanilang vaccination, inshallah. Okay? Thank you so much, Kabalay na Zoo, para sa ating COVID defense segment ng ating programang MHS Delivers. Napaka-useful, napaka-informative nitong ating mga segments sa ating programa. Okay? Kabalay na Ria at Kabalay na Zoo. Meron pang nagsabi dyan. Pa-shoutout naman daw, watching from Royal Palm Beach, FL. Sir Archie Bara. Ayan. And sabi nito, Assalamualaikum, watching from Medina. Pa-shoutout naman din, Abu Abdul Malik bin Musa. Kakamay. Ayan. And my beautiful mother, Jatira Maliga. Waalaikumsalam to the Mafar, ladies. Kailangan yata to. MHSD ang sabi niya, Mafar ka dyan. Ay, no. Nagsalam siya sa akin. Nag-waalaikumsalam ako sa kanya. From MHSD to Mafar. Address to the Mafar ladies, ang sabi ni Ria. Tama nga naman, no? And from Fatima Marawi staff natin ang engineer natin. Engineer Fatima, assalamualaikum po. Alaikumisalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kayo lahat dyan. And continue to be very productive sa inyong mga trabaho. Okay. Magbabalik ho kami pagkaraan ng ating maikling paalala para ho pag-usapan na natin ang ating topic ngayon at TDIF na mayroong pasada rin sa SDF. Pagkaraan lamang nitong ating nasaan na yun, no? Either top line or bottom line. Okay, there you go. Napakaikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalipitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS delivers. Yes, indeed, MHS delivers. Yan ho muli ang ating paalala regarding our resettlement projects. Ito ho yung ating free housing projects para ho sa ating mga kababayang former MILF combatants, sa ating mga kababayang IDPs, sa ating mga kababayang informal settlers dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ngayon ho, wala nang patumpik-tumpik pa. Ang oras ho natin ngayon ay alas 12:02 na ng tanghali o ng hapon, kaya padaliin natin. Hindi naman ho nagmamadali, no? Mabagal lang. Pero itong ating guest speaker ngayon ay talaga ho mabilis magtrabaho. Kahit super dami ng trabaho niya natapos niya on time, hindi ko ho ito pinaparinggan ng mabuti sa tainga. Tama ho ang aking sinasabi actually. Okay, so dito ho nagbabalik ang ating guest speaker, Engineer Zainuddin Buisan, ang Chief ng Planning and Design Division ng MHSD BARM para bigyan pa tayo ng marami pang detalye regarding our TDIF projects sa ilalim ng MHSD. Engineer Zay, umpisan mo na ang pagbibigay ng impormasyon. Ano na nga ba ang estado ng ating TDIF projects sa MHSD? Okay.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regarding po sa tinatawag natin na TDIF, which is ito yung also known as Transitional Development Impact Fund. So, ang Bangsamoro government ay merong itong 2020 at 2021 na TDIF. Okay. Ang MHSD ay for the 2020, wala pa tayong naka-participate last year. But this time, nasali tayo ngayon for the 2021 okay. TDIF. Ang nalagay dun sa guidelines na binigay sa atin ng Ministry of Finance and Budget and Management na ang TDIF ay is a fund which forms part of the contingent fund na under siya sa GAAG 2021. Ibig sabihin, under pa rin ito sa block grant, no? Na source of fund. At ito yung, since ito ay contingent fund, ay ang mag-a-approve at mag-i-endorse nito ay ang ating kagalang-galang na Chief Minister. So daraan pa rin sa ating Chief Minister. Yes, okay. Pero ang process lang nito ay binigay ito na opportunity sa mga member of the parliament na meron silang certain budget na magde-decide sila kung magkano yung or saan yung isi-select nila na project sa bawat ministry at i-implement nila sa kanilang kung saan man yung gusto nila na project location. Okay. So this is one of the parang flagship ng Bangsamoro government na the BTA itself, no, yung nabibigyan ng opportunity to think up on their community yung project na pwede nila. So fortunately, ang MHSD ay na-select yung kanilang project menu, tinatawag natin na project menu. Okay. Sila yung magde-decide kung ano yung order nila. At umabot ng 195.5 million yung project na nalaan sa MHSD. But ito yung project na hindi pa approved, na sa level pa ngayon ng Chief Minister for approval and endorsement. If ever na ma-approve ito, ang MHSD ngayon ay i-implement ito, sila lang ang implementing agency, but still the BTA, kung ano yung na-select nila na project, sila pa rin yung magta-turn over dun sa mga beneficiaries. Kasi ito ay ibibigay sa beneficiaries. Hindi ito para sa mga MP, kundi para sa naiisip nilang mga beneficiaries sa lugar nila. Yes, so, tama yan si Engineer Zaino. Siguro, dahil ito ho ay nakaangkla sa ating mga members of the parliament, sila nakakaalam kung sino yung pinaka nangangailangan at pinaka mabebenepisyohan itong mga proyektong ito. So, 195.5 million, Engineer Zay. Sa MHSD, ano ba yung mga component ng proyektong ito? Ang component nito, kasi since tayo ay Human Development Ministry, Ministry of Human Development and Settlements and Development. Kinuha natin yung category na Human Development. Kasi yung Human Settlement ay more on housing project. That's right, yes. Tayo naman ngayon, nung kinuha natin dito sa TDIF na Human Development, ito ngayon yung pang-develop sa mga tao. Kung may human, yung mga housing, meron ding human development facilities. Like for example, sa case na ito, nagbigay tayo ng proposal na 2-story multipurposes training center at 2-story multipurposes human development center at youth development center. So it's human development and youth trainings, both training center for youth and for human development. Okay, so ito yung mga maglilinang sa mga kapasidad. Yes. Ng ating mga kababayang Bangsamoro. Meron tayong category na 1-story, meron tayong category na 2-story. So doon sa na-select ng mga kagalang-galang natin na member of the parliament, meron doon na-select nila na 10 units for 2-story na training center at 9 units for 1-story. So ito ay i-implement siya sa iba't ibang location ng BARM, both mainland and island provinces. Okay, that's great. So, hindi ko lang ma-disclose yung mga locations dahil hindi natin memorize yung 19 units. Yeah, that's right. Pero meron nang already discussions na kung saan nila, or meron na silang pre-identified location kung saan nila ipapatayo. Okay. Sila ho yung gawa ng mga validations, no? Yes po. Para sa mga project sites na yan. So, yan ho, ipinagkatiwala na sa ating mga members of the parliament. Okay. Ang status natin ngayon ay, while hinihintay natin yung approval and endorsement ni Chief Minister,
nakipag-coordinate na rin tayo sa mga MPs. In fact, meron na rin courtesy visit sa mga iilan at para natin mag-courtesy visit din sa mga iilan din. Okay. Para ma-proceed yung complete details ng plano, especially yung project location, saan pa talaga siya. Kasi we plan din na puntahan din natin yung lugar para makita natin, validate natin. And then makausap din natin sila kung paano yung arrangement natin during the implementation. Kasi at the end of the day, kapag napatayo na natin yung housing, yung training center ay ita-turnover natin sa mga MPs na proponent at sila ngayon ang turnover sa mga beneficiaries together with MHSD. Correct. Sir Zai, sa ngayon, sa ating TDIF, ilan na ba sa iyong bilang, no, ang ating partner MP? Para sa proyekto under MHSD? Based on the POPs na sa listahan namin, merong 18, pero yung iba dun kasi 2 units yung selection. So, nasa 18 ito. So, probably nasa 18 MPs yung i-coordinate natin na rin. At syempre, itong mga members ng parliament na ito ay kaakibat din natin kapag isinasagawa ho natin ang ating procurement process. Tama, Sir Zai? Kung sasagawa na natin ang ating procurement process. 17 pala. Kaya merong isa na 2 units. So, 17 lahat ng MPs na nag-select nung tinatawag natin na project menu doon sa training center. Okay. Maraming salamat at tiwala, no? Sa MHSD BARM. Yes. Hindi lang, meron pa palang outside BARM ito. Kasi ang mga MPs, meron silang sinelect na outside BARM. Like for example, sa Davao, meron din select doon na ipapatayo natin ang training center. So, depende po kasi yan sa ano yung gusto ng MP, sa kanino nila i-award yung... But it will also benefit yung ating mga kababayang Bangsamoro doon sa... Para sa mga Bangsamoro natin. That's right. Davao City. Okay. So, yun ho ang ating latest updates para sa ating TDIF. Pakiulit nga, Sir Zai, kung ano ang ibig sabihin ng TDIF? Transitional Development Impact Fund. So, we are creating impact, no? Yes. Sa mga buhay ng ating mga benepisyaryo na Bangsamoro dito ho sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron ka pa bang dagdag ng impormasyon, Sir Zai, para sa ating TDIF, or proceed tayo? Tatanungin din natin ang ating resource speaker dito kung ano na nga ba ang kalagayan ng ating proyektong Special Development Fund. Karagdagan yan sa ating topic ngayon. Okay. Kung yung isa... Ambush talaga is double ambush. Ang tinawag sa akin ay TDIF. No? Oh dear. Pero alam nyo, ever ready ang ating resource speaker ngayon. Correct. Actually, yung SDF natin, kasi meron siyang F, di ba? TDIF. SDF. Isama na natin ang SDF para sa ating pag-uusapan ngayon. Dahil nga, noong isang araw, kailan ba yon? Noong kahapon, isinagawa nga yung contract signing at yun ay under SDF. Yes. Tama? So sige, pasadahan natin ng konti kung ano na ang estado ng ating SDF project under MHSD kabalay na Engineer Zai. Yes, okay, kabalay na parang gusto ko na rin maging pan dito. Regular? Please! Okay. Ang SDF, ano yung SDF, no? I-define muna natin para maintindihan. Sige, para maintindihan, okay. Ang tinatawag na SDF ay ito yung Special Development Fund. Currently, merong 2020 at merong 2021 okay. na na-approve na ang parang legislative measures nito. So, yung Appropriations Act, na-approve na ito ng BTA. Alhamdulillah. So, bakit special? Kasi ito yung development fund na binigay sa atin ng national government. Aside from block grant, di ba? Kaya siya special. That's why it's special. At ang based doon sa Bangsamoro Organic Law, it will end until 10 years, no? 10 years ito with 5 billion per year. So, it's a 10-year project with 5 billion per year. 5 billion per year. So, ibig sabihin 50 billion ito for 10 years. Okay, pero every year, ang ilalaan sa atin ng national ay 5 billion. So, yun ngayon. Sa buong BARM na yan? Yes po. Okay. So, directly na ipupunta sa Bangsamoro government. Okay. So, for the 2020, no, nababa sa atin yung 5 billion at binigyan tayo ng chance na magbigay ng proposals to the Bangsamoro government. At fortunately, meron naman na-approve sa atin. And Mashallah. to give you the details, nasa 6
600 units yung 2020 natin. Housing projects yung lahat. 600 units. Yes. Ng housing isang projects. training center. No? Okay. Isang training center. So yung project na ito ay nandyan na sa ministry at ongoing na rin yung mga procurements. Yes, that's right. And then, yung ibang places ay ongoing na rin yung validation sa ground. No? So yung sinasabi niyo po na kahapon ay nagkuan tayo, contract signing tayo, part yun dun sa 2020 na SDA na na-approve sa atin ng Bangsamoro government. Mashallah. Sunod-sunod na po yan kasi hinabol natin yung time na ma-implement natin at ang target natin, ma-implement talaga siya as soon as possible. Tama. So, umuusad na ho ang implementation, ang pre-implementation nito ang ating SDF projects sa MHSD BARM. Actually, kanina, Sir Zay, akala ko, SDF din ba yun? Hindi, no? Yung kaninang contract signing? Regular fund. Regular fund yun. Yes, that's right. With Dowing Construction and Minrock. Okay, kanina ho, another contract signing with our dear Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, and our dear Director General Ismail Ibrahim. For the details, malalaman natin sa ating next episode. Of course, Sir Zay, meron ka pa bang idaragdag para sa ating SDF updates? Yes, kung may 2020 na SDF, meron din 2021 na SDF. Okay, kung kanina sinabi mo, Engineer Zay, na 2020, 600 units. And 1 unit training center. Yes, for 2021, ang 2021, initially, hindi pa ito yung final approval. Yes. Pero ito yung initial na parang na-sieve ba or nagkaroon ng screening ang Bangsamoro Planning and Development Authority. From their end, nasa 300 units ang na-approve sa atin. Okay. Pero complete package na ito. Meron na siyang mga water system, may road, yun yung kanya. Doon sa 2020, wala pang road yun siya. Okay, bahay, so okay. This time, although 300 units, complete package with the land development component. Sir Zay, may pagkakaiba ba sa budget? Malaki po ang pagkakaiba kasi malaki rin ang pinagkaiba ng units of course. Ano na mas malaki? 2020? Sa 2020, nasa 494.5 million. At yung sa 2021 ay initially nasa yes. 415 million plus. Okay. Halos magkapareho lang. Halos lang. Actually, we are very fortunate from MHSD kasi the Bangsamoro government is giving us more chance to para ma-approve yung mga projects natin at mabigay natin sa ground. Kasi alam natin na yung housing projects ay isa yan sa actually basic needs yan, no? So kailangan na mabigyan natin at marami pang housing backlog sa Bangsamoro. Tama yan. We plan na medyo mabawasan yun or inshallah maging zero yung housing backlog. Inshallah, yan ho ang ating pinaka-goal. At kung babalikan natin ang statistiko ng pabahay sa BARM, napakababa ho ng ating para ho ng pag-secure ng disenteng pabahay para sa ating mga kababayang Bangsamoro. Okay? Sadyahong wala na ho tayong 12 oras at dahil dyan any other matriple ang ano pang funds ang pwede natin pag-usapan? Yung regular fund ba? Sir Zay, baka meron ka mga panghuling mensahe para sa ating episode ngayon para sa ating mga tagapakinig. Sige po, sa amin po sa Ministry of Human Settlements, double transition din ang nangyayari sa atin, no? So transition sa BARM, transition na rin sa MHSD kasi po bago tayo na ministry. So parang although what we do is we do it slowly but surely. That's right. Hindi po natin kailangan magmadali kung magkakamali tayo. We wanted na yung ma-implement natin sa ground ay quality. Yes. And of course, with the leadership of our very own Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, that's right. And our Director General Ismail Ibrahim, with their guidance po, napaka-smooth po ng takbo ng ating implementation, operation. And inshallah, yung mga na contract sign natin na mga contractors, ongoing po ngayon ang makikipag-coordinate natin para dun sa implementation phase ng projects natin. So inshallah, hingin natin sa Allah Ta'ala na ma-implement ito at ma-award ito sa mga deserving
Bangsamoro people. That's right. Yan ho ang ating inaalagaan na dapat ho ang makatanggap ng kabahin na ito yung mga pinakanangangailangan. Yan ho ang pinaka-importante dyan. At dahil dyan, thank you so much sa Engineer Zainuddin Buisan, ang Chief ng Planning and Design Division ng MHSD BARM, for saying yes to us na maging guest speaker ng ating 40th episode. That's memorable. Yeah. Memorable snacks, may memorable episode. 40? Diba? Ba't parang edad yun ng isa sa inyo? Dito naman tayo sa Speaking of transition, open po ang ating job portal ngayon ng MHSD. May bagong postings po tayo na pwede nyo pong applyan ng mga trabaho. Kung gusto niyo, mag-closing na po siya sa November 8. So, pag may balak po kayong mag-apply, tulungan nyo kami sa trabaho. Pwede nyo kami. Apat na araw na nalalabi, di ba? And disclaimer, wala pa pong mga tao yan ha, kaya applyan po natin. Tama yan. Give us ating mga comments, puro ganun yung sinasabi. May mga tao na. Alam niyo po, hindi ho namin kayo pipigilan na magsabi ng inyong mga kuro-kuro, no? Yes. Ng inyong mga iniisip. Pero yes, of course, it's your freedom. Kung may mga tao yan, ba't hindi ko sila nakikita? Oo, na nasa comment section ng ating post. Sa ating yung mga news ng MHSD, pare-parehong tao lang, yung mga involved sa lahat ng mga superstars ng mga tama ho yan. Talaga pa hong konting-konti pa lang ho ang staff, personnel ng MHSD, kaya ho may dagdag na 45 na bagong posisyon na mag-reinforce sa mga nariyan na para mas maging epektibo ho at epesyente ang pagpapalaganap ang pag-iimplementa ng lahat ho ng proyekto ng MHSD dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ho ay daraan sa tama, sa fair, just na proseso at yan ho ay mahasaba namin mula sa puso, mula sa aming isipan, no? We are part of the advocacy on moral governance sa MHSD BARM mula ho sa aming minister doon sa aming mga kabalay sa MHSD BARM. Okay? Ngayon, dahil wala na ho talaga tayong nalabing oras, tayo ho ay dumako na sa huling bahagi ng ating programang MHS Delivers. At yan ay ang KKK na ibibigay sa atin ni Kabalay na Ria. Ano ba ang kanyang magic 3 questions? Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito naman tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Pero bago yun, Assalamualaikum, Antinori, nag-chat siya. Okay. At ang unang tanong. No. Sir Noms? Wait. Base po sa pinag-usapan kanina sa TDIF ng Ministry of Human Settlements and Development, ilang parliament members ang nakapila na po para sa mga projects nila ng housing units or training centers? Nako, please be careful. Dalawa ho ang binanggit ni Engineer Zai kanina. Isa lang ang tama. Yes, yung pangalawa ang tama. Tandaan natin ha. Okay, pangalawang katanungan, Kabalay na Ri? Pangalawang katanungan, sa usapang Special Development Plan, ilang fund. Sorry, bakit P itong nasa SD ko? Okay. Sa Special Development Fund, meron pong 10 years na nakaantabay para sa mga proyekto niya. Ilan ang budget niya sa 10 years na ilan? Ano bang tawag term? Magkano? Marunong ako mag-Tagalog, yes. So sa buong 10 years na yan, magkano ang budget niya? Binanggit yun ni Engineer Zai kanina. Ng SDF. Kung pwede nyo i-multiply yung kada taon, yun, makukuha nyo. Multi times 10. Sige. And last but not the least of our questions. Last but not the least, sa fifth, sabihin ko na, malapit na yan palitan na lang natin. Sa pangatlong tanong, meron pong roll out ng bakuna para sa mga nasa edad na 12 to 17 years old. Anong ministry ang nangunguna sa roll out na iyon? Anong department or ministry ang nangunguna sa rollout na yun? Buong Pilipinas po siya at kung meron po kayong kakilala na 12 to 17 years old, ipabakuna nyo na. Pwede ba daw sumagot dyan yung taga MHSD rin? Bigyan ninyong number ninyo sa ibang tao kasi gi-block ko kayo lahat. Yung RP kasi gusto niya mag-text agad eh. Kinuha niya yung number. At dahil pinag-uusapan natin ang number, Kabalay na Ri, saan sila mag-text? I-text lang ang inyong
I-text lamang ang inyong sagot sa numerong 0955-799-4778. Sir Zay, nabigay nyo na sa asawa ninyo? Okay, so mag-text na kayo sa ating text line na binigay ni Kabalay Nari kanina. Kasama ho ang inyong pangalan, address, edad, at ang inyong tamang sagot sa kanyang tatlong katanungan. Either of the three questions. Ang masagot nyo, at kayo nauna, mananalo kayo ng 100 million, no? Wait na, 100 worth of load credits sa inyong mga cellphone. Ayan, matatanggap niyo po yan. At dahil dyan, kailangan na ho namin maalam sa ating 40th episode ng ating programang MHS Delivers. Ito ang programang nag-aalay sa inyo ng tamang impormasyon mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngalan ho ng aming ministro sa MHSD BARM, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ng aming Director General Ismail Ibrahim, ng aming Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, at sa ngalan ng ating mga kabalay na sina. Ako po si Joyria bint Emran Muhammad, ang inyong Information Officer 1, at sa ating mga kabalay sa technical side, Sir Dato Nohas Daud, Sir Hamsari Pala, Sir Amansur Ugaw, at sa ating mga DXMS technical side, Sir Archie at Sir Ken Rad. At i-correction na niya lang ako mamaya. At At ako naman po inyong lingkod, Zohaira Ibrahim, na lagi nagpapaalala sa inyo, mag-ingat po tayong lahat, magsuot ng face mask at laging mag-social distancing at hugasan ng ating mga kamay. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan ho. Lagi ho tayong mag-alcohol na, huwag kalimutan yan, at huwag basta-basta hawakan ang ating mata, ilong at bunganga kapag hindi ho tayo siguradong malinis ang ating mga kamay. Okay, at dahil dyan, lagi ho natin tandaan ang aming hashtags sa MHSD BARM. Hashtag walk with excellence and perfection. Hashtag trabaho ko ibadaro. And hashtag my home, my dream. Ito po ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, nagsasabing magandang tanghali ho sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.